everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nasa malayo, isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Ano ba ang aasahan ni Ox sa taong 2026? Ano ba ang i-expect ni Ox sa aspeto ng karera? Sa aspeto ng pera o kayamanan, sa aspeto ng pag-ibig at relasyon, sa aspeto ng kanyang kalusugan. Ikaw ay napapabilang sa grupo ng mga Ox kung ikaw ay pinanganak sa taong 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, and 2021. Pagdating sa swerte sa 2026, so far magiging maganda, magiging maayos ang aspeto ng swerte, pag-ibig at relasyon for the year 2026. Ang mga single na Ox ay inaasahan na makakatagpo kayo ng partner, kapareha na nakalaan para sa inyo. While for those na may mga asawa na, may mga nakakasama na, or married Ox, are expected to live a happy life sa taong 2026. Ang karera naman, hindi ganon kaganda, hindi ganon ka-pleasing ang estado ng ating karera, but apektado kayo. There are factors na affected kayo, kaya maraming mga challenges or pagsubok pagdating sa buhay karera, buhay negosyo, or sa buhay hanap buhay ninyo. But the income, in general, ang income sa 2026 ay aangat. Income will rise. May magagandang pasok ng cash flow o pera. Pero kinakailangan na maihanda ninyo ang inyong emergency fund para sa mga panahon na kakailanganin nyo ito. Para sa panahon na bagsak ang aspeto ng inyong kayamanan, i-discuss ko yan mamaya-maya ng konti ha. May buwan kasi. In fact, 2 buwan ang nakikita ko or nakikita ng ating Feng Shui forecast. 2 buwan ang sa 2026 kung saan bagsak na bagsak ang aspeto ng inyong pera. Kaya pinaghahanda kayo. Ang inyong pinansyal na estado ay kailangan maging handa. Dapat magkaroon kayo ng emergency fund. Pagdating naman sa kalusugan, magiging stable in general, sa pangkalahatan magiging stable naman so far ang iyong aspeto ng kalusugan. Although may mga maliliit at may mga karamdaman kayong mararamdaman, pero kinakailangan nyo lang po i-maintain ang healthy life routine for you to keep fit and to keep away sa mga malakihang problema sa aspeto ng kalusugan at pangangatawan. Alright, simulan natin sa karera. Propesyon, karera o negosyo ng mga Ox sa darating na 2026. Kung nakikita nyo po sa screen, it is 3 stars over 5 star. Ibig sabihin, 2026 ay meron kayong 3 bituin na tutulong sa inyo na malagpasan anuman ang mga problema o karera, o pagsubok na kakaharapin ninyo sa taong 2026. There will be obstacles, there will be possible change of leaders. Ibig sabihin, for those na mga empleyado, for those na namamasukan at may mga boss or amo kayo, there is a possibility na may pagbabago sa namamahala ng kumpanya na pinagtatrabahoan ninyo. There might be a feeling na gusto mo nang mag-quit sa trabaho ninyo. Sa 2026, sa mga taong pinanganak sa Year of the Ox, ay haharap ng mga pagsubok pagdating sa kanilang karera o hanap buhay. And you may encounter unprecedented difficulties, yung mga hindi ninyo inaasahan na problema. Sinabi ko na sa inyo kanina na magkakaroon ng pagbabago. Posibleng maging bago ang inyong mga boss, yung mga amo ninyo. But nevertheless, you are going to overcome this. Kailangan mo lang magpakatatag.
kinakailangan na ang iyong relasyon sa iyong mga kasama ay kailangan yung panatilihing maganda, because nakikita natin that there will be tense and issues and dispute at conflict, kaguluhan pagdating sa iyong mga katrabaho. Ito'y tungkol sa ito'y nanggagaling sa iba't ibang opinyon. Ito'y nanggagaling, itong away, gulo at hindi pagkakaintindihan, ito'y magmumula tungkol sa iba't ibang opinyon, sa mga iba't ibang pangyayari sa loob ng inyong workspace. Dahil sa pagbabago ng inyong boss, mababago ang may-ari ng inyong negosyo, o biglang may bagong ipapalit sa inyong boss, makakaramdam kayo na biglang bibigat ang mga responsibilidad at trabaho ninyo. Magiging stressful yung working environment ninyo, na parang ang pakiramdam mo ay suffocated ka. Thus, mararamdaman mo o parang magdidesisyon ka na mag-quit ka sa trabaho mo, at maiintindihan naman ito ng iyong kapareha o ng mga tao sa paligid mo. But mag-ingat ka muna, pag-isipan ng mas maigi ang bawat desisyon na gagawin niyo po, because 2026 is not a good year of shifting careers. Uulitin ko, hindi ito magandang taon para sa biglaang mga pagbabago, lalong-lalo na sa aspeto ng inyong karera o hanap buhay. Dumako naman tayo sa pera o kayamanan o wealth. Yan, nakikita nyo, tulad din ng karera, 3 stars po ang meron kayo sa taong 2026. May paglago pero hindi ganon kaganda. Mag-ingat kayo sa papasukin yung investment, at sinabi ko na kanina, set aside an emergency fund as early as this month of October. Simulan nyo nang maglaan ng emergency fund. Huwag maging garboso sa darating na December, kasi kakailanganin nyo po, mangangailangan kayo ng emergency fund for the year 2026. Hindi maganda na sa January pa kayo magiging abala at magsiseryoso in setting aside emergency fund, Ox. Rather, start it now in as much as possible. Dapat nasimulan mo na ito many years ago. May nakalaan ka ng mga emergency fund, contingency fund, health insurance, fund for investment. Dapat meron ka ng ganon. Magiging average kasi, katamtaman ang daloy at takbo in terms of wealth o kayamanan. Kaya kailangan marunong ka sa aspetong financial management. Alam mo papaano minamanage ang financial aspect ng iyong buhay, especially for those who have and who love doing investment. They should have a longer na vision. Dapat yung papasukin yung mga investment or yung papasukin yung hanap buhay, o kung may plano kayong magbukas ng negosyo, look into a long-term plan. Hindi lamang yung para sa susunod na buwan o sa susunod na taon. It should be at least 5 years yung forecasting ninyo. Ang unang tanong, if you are going to invest into a business, itong negosyong bubuksan ko ba ay hanggang kailan magsusurvive? Itong negosyong bubuksan ko po ba ay kaya bang masustain until next 3 years, until next 5 years? Dapat long-term vision, and dapat hindi tayo blinded sa mga temporary interest, sa mga temporary success. Dapat we have to look into yes, we can celebrate short-term victories. We can celebrate short-term success. But we should not be doing garboso masyado, overspending, glamoroso na mga parties. But rather, a simple lunch out, or you treat a lunch kasama ang mga katrabaho ninyo o yung mga empleyado mo. That's more than enough. Mabavalue pa yan ng mga empleyado mo. Diba? Rather than spending, hire pa kayo ng caterer, magre-rent kayo ng function hall, just para lang sabihin na talagang may kakayanan kayo o mayaman kayo, or may malaking income na pumasok. Again, in wealth or in business, mga Ox, 2026 hindi ganoon kaganda. In fact, 2025 matatapos tayo na hindi maganda ang estado ng pananalapi, hindi lamang ng Pilipinas, bagkus ng buong mundo.
Alright? So, sa araw-araw na buhay mo, Ox, sinasuggest ko po na bawasan natin ang mga hindi magandang pagwawaldas. You know, instead of buying coffee na mamahalin, mga branded na mga coffee shop, why not just magtiis muna tayo sa mga mumurahin na coffee. Instead of buying lunch outside, magbaon muna kayo. That will help a lot. At when it comes to kung ikaw ang padre de pamilya or ikaw yung nagsusustain ng finances ng pamilya, ikaw ang pinaguhugutan, ikaw may pinakamalaking income, coordinate, makipag-usap, at i-meet ang buong pamilya. Simula sa iyong kapareha hanggang sa iyong mga anak at kasama sa bahay na as early as now, ngayong 2025, umupo kayo, mag-usap-usap kayo na paghandaan natin ng 2026 kasi it seems na hindi ganun kaganda. Usap-usap tayo, magtipid tayo sa kuryente, sa paggamit ng sasakyan, kung may pupuntahan, isasabay yung ibang tao or kasama sa bahay para sa isang biyahe na lang na makakapagtipid pa kayo. Kung hindi naman kalayuan ang pupuntahan, you can commute just to save money. Itong maliliit na savings na ito, buwan-buwan, every week or buwan-buwan, once itotal mo ito sa buong taon, nako, napakalaking tulong po ito. Mailalaan nyo ang nasisave ninyo para sa mga emergency fund ninyo. Because, yun na nga, tinatawag sila or tatawagin natin silang emergency fund because of unpredictable na mga pagkakagastusan. Merong mga blessing na darating. Merong blessing in a form of tao na tutulong sa inyo. There will be surprises when it comes to wealth, pagdating ng pera. Sa tulong din ng mga noble people. Pero wag maging gahaman. Don't be too greedy. When you face these surprises, when you face this blessing, dapat hindi gahaman. Know how to share your blessings. Because hindi ka mag-isa na nakamit mo ang blessings na yan. May kasama kayong nagpuyat, may mga kasama ka na nag-dedicate din ng kanilang talento o oras para lumago, negosyo man yan o yung project, kaya naman nakatanggap kayo ng bonus. So, wag maging greedy, wag maging gahaman. Nakikita nyo naman ang nangyayari ngayon sa bansa natin. Isa-isa nang bumabagsak at nalalaman ang mga gahaman na nagdudulot ng pinsala dahil sa mga flood control and mga construction ng mga projects. Mapakalsada man yan, tulay, flood control, building, opisina, paaralan. You see that one? Diba? Nararamdaman na nila ang karma that's collecting the bad deeds na ginawa nila from the previous years and months. Kaya wag natin silang gagayahin. Pagdating sa aspeto ng pag-ibig at relasyon, parehas pa rin. 3 stars ang meron kayo sa taong 2026. Likely, para sa mga single, makakahanap kayo ng true love sa 2026. Magiging peaceful naman ang relasyon mo sa iyong pamilya at sa mga taong nakapaligid sa inyo. Okay? Yun na nga, isa sa mga ipagpapasalamat ng mga Ox sa 2026 is the love life, the family relationship, and the relationship within community. Isa ito sa panghuhugutan mo, isa ito sa magiging motivation mo to continue kung ano man ang ginagawa mo because magiging peaceful ang family relationship mo sa buong taong 2026. Uulitin ko po, sinabi ko sa introduction kanina, that single Ox might be able to find yung partner na hinahanap nila na may kapareho ng pag-uugali, the same values, and compatible kayo. And in fact, may nakikita tayo na pwedeng ang magpakasal. Yung mahahanap mong tao na yan ay pwede mong pakasalan ngayong 2026 or even tatawid pa ito hanggang 2027. Ang pag-iibigan ninyo, pagliligawan ninyo ay tatawid pa hanggang 2027 and there's a possibility na makakasal kayo as early as the first quarter of 2027. Yung iba naman ay magkakaroon ng
pag-ibig, makakatagpo ng pag-ibig, pero magkakaroon muna ng on and off. Kasi, you know, you wanted to meet other people, you don't want to close other possibilities hanggang sa babalikan mo ulit siya at sasabihin mo, ay, ito na pala. Hanggang sa magtutuloy-tuloy yung ligawan hanggang matapos ang taong 2026. Okay? While for the married people na mga ox sign, yung may kaparehan na ng mga ox, magiging mas attached kayo sa inyong mga husband or your wife, and you are going to live a peaceful family life kasama ang inyong mga anak o pamilya sa taong 2026. Yun ang ikinaganda po. Yun ang ikinaganda ng 2026 para sa mga ox. Sa aspeto naman ng kalusugan, tulad din ng mga pag-ibig, pera, karera, 3-star din po ang estado ng inyong kalusugan sa 2026. There will be potential mga disease, lalong-lalo na sa internal na bahagi ng ating katawan. Kaya pinapayuhan po to do more exercise, and we need to maintain a healthy lifestyle. Kasi sa 2026, so far, stable naman po. Stable naman po ang aspeto ng kalusugan. Mayroon nga lang mga sasalubungin tayo ng mga ox, or meron lang pong mga obstacle ang mga ox sa 2026. May mga minor illness po, may mga minor na mga sakit na mararamdaman po kayo that will actually hamper, that will be an obstacle in achieving yung dapat sana ay natapos mong gawain, but because na hindi naging maganda ang iyong pakiramdam. You might suffer some relapse, but kinakailangan nyo po ng timely treatment. Yung agaran na pagpupunta sa hospital, agaran na pagpapacheck up, para mainom nyo po ang gamot na bagay at akma para makarecover kayo as fast as you could. Also, there is a high possibility that you are going to encounter there is a possibility of internal disease para sa mga ox ngayong 2026, which however, pwede naman po itong magamot. Huwag kayong mabahala. And your spare time, sa mga oras, sa mga bakanting oras na mayroon ka, mas pinapayo po to do active lifestyle. You can jog, you can walk, jog, go to the gym, exercise, you can climb mountains, brisk walking, yan. These are good choice. And even cycling, yung pagbabike, a good choice to strengthen your body. Going out for a trip, mainam na makakasagap kayo ng maaliwalas at preskong hangin at may initan kayo. Okay? So going out with your family, with your relatives, and your friends will help you na ma-relax ang iyong pag-iisip. Besides, you need to maintain talaga, napakahalaga nito, maintain a regular life schedule sa pagpapacheck up, and at the same time, you keep that healthy choice of food kasi nakasalalay doon ang mas mahabang buhay.